Ayan na. Ako. Yan. So, yun. Good evening, everyone. Ay, Uh, sorry. Hindi, okay lang yan. Magandang gabi sa ating mga viewers. My name is Coach Marcus and we are joined by Coach Dean and Jacob. So, today or tonight, we are going to be interviewing one of our students, which is ito nga, si Jacob, na nakahanap na ng success sa loob ng Filipino PPC Masters na course. So, umpisa na natin to, Coach Dean, ano? Oh, G, 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 G. Okay, so I'll give you the honor of asking the first question kay Jacob. So, tingnan natin kung anong naging kwento ng buhay ni Jacob bago siya naging PPC expert. Oo nga. So, kanina, nung hindi pa tayo recorded, sabi mo, batch 2 ka ng ASBA, batch 2 ng PAM. Tapos, medyo umangat-angat ka ng FPPCM, mga naging batch 21. Nag plus 1 ka. So, kamusta naman yung journey mo? Like, from ASBA to FAM and then... Ano po kasi, ako po ay ano ba tawag dito, parang 11 years na ako ano, sa online as VA. Talaga ba? So, nag-start po ako talaga sa Amazon pero dropshipping Ah, yung model. okay. Oh. Dropshipping siya. Yung dropshipping nun putok na putok sa Amazon. Talagang Oo, ano, totoo. putok na putok siya parang yun. Mga anong Um, taon to? 2014, coach. 2014. 2014 Tagal yan, na. handa ako. Oo, parang May yata ako nag-start. 2014 tapos yung nakakaramdam na ako nun na ano, kasi inuhuli na ni Amazon yung mga dropshipper, eh. Parang ano niya, pinapatay na ni Amazon yung mga dropshipper nun. So nakaisip ako, sabi ko lipat ako ibang model, parang ano dito, para sabi ko dead end yata 'to. Oo. Mm. Ayun. Although may ano, may high paying client ako nun na dropshipper. So talagang unti-unti nag-transition ako, pero natagalan pa kasi nag-FAM 2 ako, sponsored yun ng client ko nun, tsaka yung FAM. Parang driving into the private label ano Yes naman po, siya opo. side. Ah, Okay. ayun. So, yun unti-unti kaya lang parang hindi siya nag-materialize. Mm. Kaya ano, natagalan Ah, parang pandemic na ako nung nagdiretso talaga sa ano, sa FBA po na model sa Amazon. okay. So it Ano, took you ano ko about siya. 6 years, ano? Sabi mo Mm, 2014 nag-start. yeah, Tapos around pandemic era, sabi mo, di ba? Sa mga pandemic po, opo. 2020, 2021 to. Yeah. Doon ka lang nag-start mag-transition to FBA, like Yeah, Amazon from FBA. drop shipping to FBA. Oo, Yes. okay. So sponsored ng client mo yung ano, Yeah, yung yung mga course po na ano, yung ASVA and yung FAM. Pero parang hindi kasi ako lang nagpupumilit kay client to na i-push. Yung ano, ah, sabi ko push tayo sa FBA at saka sa ano. Kaya ba may FAM kami at saka yung ASVA. Kaya lang ano, parang ayaw niya kasi malaki ang kita niya sa dropshipping. Mhm. So sabi ko, bahala ka diyan, mamatay ka diyan. Ayun, natuluyan na nga, natuluyang namatay. So napilitan akong mag-transition talaga from dropshipping okay. So to pagpasok mo sa mundo ng mga FBA na sellers, ano yung first challenge na na-encounter mo? madami po kasi parang ano, eh, actually hindi sa sobrang tagal nung ano ko nun, yung course ko kasi batch 2 ako, so wala na akong mga resources, wala na Mm. akong mga Okay lang, okay module. lang. Pero ano yung Ah, tumatak sa isip na nahirapan ka nung transition from dropshipping to FBA? yun po, mahirap lahat kasi di ko alam yung kung paano nagwo-work yung FBA nun kasi dropshipping piggyback, piggyback lang lagi yung mga yan, eh. So, Hmm. hindi na sariling brand. So yung FBA sabi ko, mukhang medyo challenging 'to kasi sariling brand nung client mo yung ano. So mahirap, from sourcing to To actual selling na. to actual selling to customer service na yung ano na, post Oo. selling na po ng ano. So how ano, ginagawa ko siya lahat nung kasi solo ako nun sa client ko. Ako lahat from sourcing to customer Kumbaga A to service. Z. A to Amazon Z, A to Z. opo, A to Okay. Z. Okay. So,
granted na nag-shift ka na from drop shipping to FBA. Nagka-client ka na FBA ang focus, right? Tapos ikaw ang nag-handle A to Z. Sinasummarize ko lang yung kinukwento mo. Pero wala yung PPC. Hindi niya ako So walang pinagkakatiwalaan sa PPC. PPC. Opo. Okay. So what made you look into PPC? So yun po, syempre, ASBA ako simula't simula. So sa Amazon Nation pa nun. So nakikita ko yung mga, yan, nagsusulputan na. Si na Coach Dean, yung mga nakikita ko mga PPC. Sabi ko, mukhang maganda dito eh. Kasi yung client ko nun, micromanager siya. Sabi ko, ang hirap Ang hirap nun, ano? dito. Oo, ang hirap talaga. So parang yung sabi ko, PPC ang sagot sa kahirapan. Kasi Okay. talagang yung oras ko, ultimo 5 minutes, hahanapin niya. Saan ginamit Oh yung my 5 minutes? gosh, seryoso? Seryoso po. Talagang 3 years ako dun. Parang, Wow, kinaya mo ng 3 years. Congrats, bow down ako sa'yo. as in, naranasan ko dun, coach, yung talagang, nag-work ako, nagpapalpitate yung puso ko. Pero, May tracker pa ba wala namang yun? problema. Sabi ko, parang, nagpa-check up ako, wala namang problema. Sabi yung, So baka sabi ko, Stress baka lang. stress. As in, talagang nagdidilim yung paningin ko, tapos parang, bilang liliwanag ulit. Ayaw ko na dito. May tracker ka pa ba nun? Opo, hub staff. Oh, Staff ka pa, tapos micromanage ka pa at sinisisi ka sa Micromanage. sa huling segundo ng shift mo. Tapos monthly, Oh, may performance evaluation kahit solo naman ako. like parang parang full-blown company talaga siya, no? Yeah, From, opo. pero isa ka lang sa tao niya. Isang tao lang. Ayos din yung Ako client lang po niya yun. nag-iisang remote employee niya. Kasi may Remote. warehouse siya. So yung mga warehouse staff niya nasa UK. Okay, so feeling ko ganun din yung trato niya dun sa mga tao niya sa warehouse which is Siguro. nag-trickle down na lang sa'yo kasi ang interpretation siguro ng client mo na to, you may be working remote but you're no different than the people I have employed dito sa Yeah. sa local. like the So face-to-face part. so you should be subject to the same rules and regulations. Ganun siguro yun. Kaya ganun yung ano niya. Possible. Para sa mga viewers natin, hindi lang sa corpo world, may stress. Meron din dito. But it's a matter of it's a matter of finding the right client and the right setup and agreement between you and the client para maiwasan or mabawasan yung stress na yan. Lahat naman ng trabaho may forms ng stress eh. Okay. So, sabi mo before before nasa dropshipping ka, tapos high paying yung client mo nun. And then nung nag-transition ka sa FBA, kamusta naman yung pay scheme nun? Nabawasan ba? Nadagdagan nung Nabawasan nag-transition? siya actually, coach. Bawasan. Okay. Kasi parang kuripot din si client. Was it malaki yung nabawas Hindi naman siguro, from the coach. previous one? Siguro, malaki-laki din. Malaki-laki din. Mga 15K siguro. Around 50. That's big, no? Pambayad na ng pambayad na ng Grocery din po. internet, ng kuryente, ng Yeah. tubig, whatever else bills you may have, phone bills or whatever. It's still a big amount of money. So, is that why you decided to pursue PPC dahil may kakulangan sa funds side coming from your old client? Yeah, yun po ang malaking factor talaga, Okay. yung pay, kasi pakiramdam ko hindi na worth it yung nararamdaman ko sa kinikita ko. Oo nga, no? Considering yung stress na ibinigay niya sa'yo for 3 Oo. years. Parang Sinisingil hindi na ka. worth it, sabi ko. Oo. Okay, Unti-unti sige. naman ako nag-transition din from FBA Okay. to I mean, that's nice to hear, no? Na nagkaroon ka ng ganitong klase ng experience. And thank you for sharing, no? Being very, very open dun sa pinaghirapan mo for 3 years. I mean, not everyone deserves to be treated like that. But definitely, there are better opportunities out there. So, pag-usapan na natin tong transition mo to PPC. Sabi mo, unti-unti na nagsusulputan, nakikita mo na yung mga ads ng mga Coach Dean and mga ibang other coaches there that have their own courses and so on and so forth. Paano ka nabudol ni Coach Dean sa PPC? Ako na naman may kasalanan. Yung pag may mga lang po, nakikita ko kasi yung may mga free na webinar. Webinar. So, natin ako parang nakalimang attend ako bago ako
Bago ka na-convince. Bago ako na-convince kasi problema ko din yung pera na ano, Right, yung pang-enroll. pang-enroll. So, Okay. ayun, Kasi yun yung problema ng karamihan, di ba? Yung pang-enroll. Di ba? So, yeah, Marami. pero sponsor din ba tong sa hindi po, PPC or sarili ko to. sarili? Ah, Oo. Pero masasabi kong ano, sa ating mga viewers, masasabi kong siya ang pinakamagandang investment ko sa aking career sa Amazon. Totoo 'yun. Oo. nice. No? Thank you very much for trusting us. So that's considered one of your best investments is to improve your own skill set by learning something new and then making the most out of it. Kasi nakikita naman namin sa loob ng community kung nasaan ka na, which is dadaan tayo doon pag-uusapan natin yan. So, it took you 5 webinar attempts bago ka nabudol ni Coach Dean. Ano yung deciding factor that made you say na okay, eto na to. Let's do it. I'm gonna do it. Mag-enroll ako. 'Yun ano po, sa 3 years na 'yun talagang gusto ko maging healthy, yung healthy environment. Mm-mm. So, tsaka hawak ko yung oras ko. Sabi ko, tanda ko ngayon nag-post pa ako sa Wings. Sabi ko, Mhm. totoo pala 'yun, may may flexi time pala. Sabi ko, akala ko nang-budol lang. Akala ko scam. May flexi time pala talaga. Ayun, Meron, tuwan meron talaga. So, it's a matter of just, yun nga, kaya sinabi ko kanina, finding the right client and having the right agreement with your client. Yun yung setup. Doon tayo mapupunta sa work setup. Okay, so, nag-transition ka na, nabudol ka na, nag-enroll ka na. Of course, Flexi time when pala. you, oh, Hindi natawa ka ka. umabot. So when you first started diving into the Filipino PPC Masters program, uh, ano yung initial reaction mo when you went through the program? 'Yun. Siguro, sabi ko nung una akala ko madali lang. Kasi isa pong factor din kasi kaya siguro ako na-hire nun, kasi bago ako mag-transition sa FBA, nag-ano rin ako, master din, hindi naman master, nag-aral din ako ng Excel tsaka Google Hmm, Sheet. oo, Sabi ko parang, laking parang tulong. USP ko, oo. Okay. Parang sabi ko, So may parang spreadsheet additional, mastery ka, ganun. parang gano'n po, parang gano'n. Okay, Mm, So, okay, okay. mm. as in, proficient ako sa Excel talagang, hindi sa Very good. pagmayabang. Proficient lang, 'di po expert. So, kung may ipapagawa, ginagawa ko. So, Mm. siguro isa 'yun sa factor. Sabi ko, itong mga ano na 'to sa Excel ba't parang hirap na hirap yung ano 'pag nagde-demo sa study budget. Sabi ko parang hirap na hirap. Madali lang 'yun sabi ko, Baka madali lang 'to. Pero nung actual sabi ko, aba ang hirap. Kasi yung Kahit sa anong Excel part yung madali lang mahirap. yung Excel, pero yung Oo. pag-a-analyze mahirap pala. Sabi ko, So nagulat ka dun nagulat sa, sa, din Yung ako. pala sa yung level na yun. binabayaran, yung pag-a-analyze. Pag-a-analyze. Okay. So coming from mostly matatag natin to as as seller support nung nasa FBA ka. And then nag-transition ka into PPC out of your own pocket. And then nag-enroll ka and then you realized na medyo mahirap pala yung course. Uh, Anong part ng course yung talagang nahirapan ka? Was it the strategies part? Was it the data analytics part? Or was it the setup part, mga campaigns and all that? Mahirap po yung sa part ng ano, sa analysis mismo tsaka strategies. Do'n ako nahirapan talaga. Oh, so Pero sa data analytics and sa sa kaya strategies ka na nahirapan ko. Kasi ano yun correlated yung dalawang yun yung data analytics and yeah, yung opo. strategies. Kasi uh, bilang hindi naman tayo nagma-mastermind, no? But it's just a quick brief nung correlation ng dalawang yun. Yung data analytics, it will give you it will give you your decision points. Yeah, And then Mm. yung strategies mo, andun yung execution part nung decision points na nakuha mo coming from your data analytics. Ganun yung correlation niya. So that way, you make data-driven decisions. So dito sa part na to ka nahirapan. Paano ka nag-succeed dun sa part na yun? Ano yung nakatulong sa'yo? yung community. Yung community po. Yung Actually, yung community ng community, Discord. opo, yung Discord, yung community natin. Actually, parang feeling ko yung talagang binayaran ko, yung community. Kasi Oh, super okay. helpful talagang, sabi ko nga, kasi Parang yung hindi misis ko, natutulog, no? oo, kasi yung misis ko nag-enroll din sa ano, yung sa bookkeeper naman. Oo. Okay.
Sabi ko, "Wag mong alalahanin yung ano, yung module." Sabi ko, "Yung community ang babayaran mo diyan." Kasi super helpful nung community natin ano po, dun actually parang mas sa akin po mas nakatulong pa siya, um, para marating ko yung ito kaysa dun Yung sa mga level mo ngayon. level. Yeah. Eh, paano mo Oo. nasabi na yung community? Kasi wala pong madamot. Walang madamot and then study buddies, tapos yung, mastermind, yun super helpful. Parang kahit sobrang basic ng tanong mo, walang magsasabi sa'yo na, ay, ang ob-ob naman nung tanong mo. Walang ganun, di ba? Wala po, oo. So parang ano pa, feeling mo is ano ka, belong ka. Oo, Hindi ka mahihiyang magtanong, oo, oo. yun po. And Well, alam mo, that is ano, that is what we try to foster coming from the ones who started the community. Ganun type ng treatment ang gusto namin na ibigay sa mga estudyante namin, oo, which is what we also try to enforce sa community. Hindi nga encourage, enforce eh. Na-enforce talaga namin 'yan. Na kapag merong medyo alanganin sumagot diyan, makakarinig yan ng usapan one-on-one with the coaches. Bakit ganyan ka? Bakit? Hindi ganito ang community natin. Ganito tayo dapat. So, all in all, may attitude adjustment magaganap behind the scenes. bawal maldita, char. Which is why the majority of the students all feel the difference kapag nasa loob na sila ng community na, ay, ganito pala dito. So Mm-mm. maraming salamat for noticing and for appreciating the value of the community kasi it's one of the things that we worked hard on. Hindi lang yung course yung binuo namin, kundi yung mismong culture natin sa loob ng Filipino PPC Masters. Inaalagaan at inaano namin yan, Eh, tsaka, ini-improve namin yan. di ba mas matagal ka sa amin na nag-Amazon, di ba? Alam mo yung pakiramdam na parang wala kang makausap sa ginagawa mo. Di ba? Parang Opo, I'm all alone. What am I gonna do? May oo. problema ako, walang Tsaka malapitan. ayun po, wala naman talaga akong actually kakilala sa loob ng community. 'Di katulad ng iba na Solo employee ka nga, magkakapatid, di ba? mga magkakapatid, mga magkakaibigan talaga in real life na nag-enroll sa FEPC. Oo. Ako solo talaga ako na, parang parang belong ba ako dito, pero hindi ko naramdaman na ano, Na Nice. outcast ka. outsider ako, outcast ako. Nice. Okay, okay. So, sige. Thank you for sharing pala ulit, no? So, dahil natapos mo na yung course and all that, balik tayo sa journey mo. Dahil natapos mo na yung course, na ano ka na-certify ka na Filipino PPC Masters graduate, what was the first thing you did after mong matapos yung course? Nagpasa po ng mga Gano'ng CVs. kadami yung pinasa mo? Let's be honest. Gano'ng kadami yung pinasa mo? Nung ano po, nung una siguro mga 10 per day, mga gano'n. 10 per day. Ilang days yan? Sabi ko siguro mga 1 month po sigurong gano'n. Okay, Tapos so po 10 per 100. day, siguro one month, mga 300 applications. mga gano'n po kasi ang nasa isip ko kung 100 ang maipasa ko, at least 1% is oo, Conversion rate ka agad. conversion rate. May May conversion apply rate na kahit agad. 1%. So, sige. Yan ang tinatawag Yun. natin na numbers game, di ba? Na Yes. send ka lang ng send. Kasi lagi din natin sinasabi, di ba? Paano ka mananalo sa loto? Hindi ka man lang tatay. I mean, karamihan kasi sa viewers natin, usually gusto lang mag-transition to a work from home kind of setup. Pero yung idea behind how it works, wala silang alam dun. Hindi nila siguro naiintindihan yung aspeto na pag nag-apply ba ako ng trabaho, matatanggap ako kaagad. Um, parang ano lang din yan eh. Parang sa real world lang din yan eh. Depende yan sa qualifications mo kung matatanggap ka kagad or hindi. And depende sa sigasig mo maghanap ng opportunities na papasukin mo or company na pag-a-applyan mo. Ngayon, kung fit ka dun kaya nga tayo may culture fit. Kung fit ka sa culture ng kumpanya and then pasok ka sa skill requirements, the chances of you being, redirected elsewhere is low. Kasi andun na lahat na hinahanap nila sa'yo eh. Ganon din dito sa VA world. Um, Mas madali lang yung sa amin kasi hindi kami kailangan lumabas ng bahay para maglakad ng mga highway na yan, sumakay ng public transport to get to point Not A to point B. anymore. Not Yeah. anymore. Dito, ang gagawin mo lang, upo ka sa harap ng computer,
type up or spruce up your resume ng konti, paganday mo ng konti, and then send it, let it fly. Tignan nyo si Jacob, ang sinend niya 10 per day. And it lasted, yung kanyang application period, nag-last ng mga 30 days. So technically, 300 applications yun kung ano, kung if we're gonna do the math, 300 applications yun. And then, out of the 300 applications you sent, ilan yung nag-reply sa'yo? So yun po, may Na nag-click-click natatandaan naman. mo, ah. May natatandaan ko, siguro, wala pang 10 yun, coach. So, walang 10 yung Walang nag-reply. 10 po. And yung mga nagre-reply talagang parang pakiramdam ko is seryoso is galing pa from our community sa sa Hmm. Discord. So, yun. Okay. So, mababa yung ano, no? Mababa yung return rate. Would you say na dahil ito sa factor na wala kang experience sa PPC, kaya ang baba ng response rate? Siguro po. Tsaka siguro yung kasi sobrang nag-quantity ako kasi. So, yung Hmm. quality medyo bumaba kasi puro quantity. Oh, okay. So, So, siguro inuna mo yun. yung quantity over quality. Parang di ko na Kasi nga, iniisip numbers game. Okay. kung ano yung ina-applyan ko, basta pasa na pasa. Ayun. So, hindi mo... Okay. So, walang filter na naganap Walang So, filter. sa alam mo na applications mo. ngayon. Now you know. Natuto ka na. Yeah. Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina na you have to also culture fit your application to the clients that you want to work with, no? So hahanapin mo rin 'yan. Kasi yung mga job posting naman sa virtual world, nakalagay naman diyan kung ano yung hinahanap nila, ano yung kailangan nila and all that. And if you think that you have whatever it is that they're requiring you or requiring the next talent to apply, di applyan mo siya. Mhm. Ngayon, kung malayo naman yung skill set na meron ka sa hinahanap nila, automatic rejection yun. So, ganun talaga. Alright, so 30 days, few responses, like 10 responses and so on. Ilan yung nag-push through hanggang sa hiring? Dalawa. Dalawa po. Dalawa. Yeah, dalawa. So, out of 300 applications, you were able to Yeah. land two clients. 2 Land, clients. inano ka, kumbaga, you passed dun sa kanilang sa kanilang screening. Sa screening, Okay. yeah. Opo. Pero hindi pa yung mismong hiring Okay. So sa dalawa na yon na nag-pass sa'yo sa screening, ilan nang dumiretso sa hiring, like full on offered you a position? 1. Isa. Okay. Opo. And was it your dream, was it your dream position agad or hindi? Mm, no, yes and no, coach. Yes and no. Yes and no. Kasi Sige, let's dive into that yes and no. yes and no kasi yun, flexi time. Sabi ko, Mhm. yun. Wah, Pasok tunay na, pala pasok to. na. Flexi, Check na pasok, yung flexi. part na yon. Flexi time and then yun po kasi is galing din sa community natin. Mm-mm. So, parang basta hindi ko na po babanggitin yung pangalan ha. Oo, wag na, wag na. Ito si Ma'am, Ma'am na lang. Si Siya, co-master na lang, co-master. ayan. Tanda ko kasi si co-master nun, siya din yung reason kung bakit ako na-hire dun sa FBA na sinasabi ko. Oh, Na okay. hindi niya alam. Pero natandaan ko siya. Sabi ko, siya din yung kasi bago ako magpa-interview nun, pinanood ko yung mga ano niya, yung mga parang naging coach yata siya dun nun eh. Sa ASPA. Mm. Pinanood Mm. ko yung mga ano ba yun? Study buddies niya, parang ganun. Oo. So, lahat nung napanood ko dun, tinanong doon sa interview ko kaya Oh? natanggap ako. Oo. Tapos siya din yung nag-hire sa akin as PPC manager dito sa atin. Oh. Siya din. So malaki ang Nice, nice. malaki ang utang ng loob ko sa kanya. Kaya lang, Oh, di niya okay. alam na ganun. Sinabi ko lang ng bandang huli na. Bandang huli na. Okay, Ganun. mabuti yun na nagkaalaman. Ay, Alright, so yes, kasi yun nga po, Lexi. flexi, pero yung no, yung culture parang hindi fit. Mm-mm. Ah, tumagal ka sa kanya? Doon sa client na yan? 4 months po. 4 months. 4 months. Okay, so nag-ano ka lang, kumbaga technically, naghanap ka ng client that would give you the exposure. And then dahil naramdaman mo na hindi kayo fit to work together, Yeah. Mm. hanap ka ulit. Yeah.
Gaano katagal bago ka Agency po siya, agency siya. agency. Agency siya. Okay. So, gaano katagal bago nung umalis ka na sa agency na to, gaano katagal bago ka nakaland ulit ng panibagong client? Bago po ako mag-resign, meron na Nag-secure siya. ka na. Nag-secure na ako. Actually, Smart. yung 'di ba sabi ko kanina, yung dalawang yun, isa lang ang bumalik, yun nga. Mm, Pero bumalik yung isa after a while. 3 For some months. time. 3 Okay. months? 3 months. Bumalik siya. Nag-email. Nagulat ako ba nag-email sa akin? Parang talagang cool-off period yun, di ba? Palamig. Ah, Okay. nag-email sa akin, sabi, for interview and possible hiring. Actually, bilis ng interview pa. 5 minutes, okay. Sige, pasok ka na. Parang ganun. Hindi kasi nakausap ka na niya before. And then, Hindi po niya ako kumbaga, nakausap. Dumaan okay. lang sa ano tawag dito, pinag-submit niya ako ng mga So, mga test recording, and screening and introduction. whatnot. Yeah. Oh, technically, na-review ka na niya. Baka na-shortlist ka na, kaya hindi na ganun Possible. kahit. Opo, na shortlist. Nakausap ko kasi siya, sabi niya, nakita daw niya ako sa sa shortlist Yun. nila. Na-shortlist. Okay, so yun nga yun. Etong second client na to after the agency, was this the one? Or Yeah. eto na? Hanggang ngayon Pasok. client mo siya? Opo. Nice. So, yung marami ka kasamang FPPCM. Yeah, opo. Oo, ang dami nyo dun. Okay. Mga master Okay, talaga okay. yung mga Tumpok-tumpok kayo dun eh. So ito, masasabi mo ito yung dream client mo or dream Yes, position. opo. Okay, Hanggang so ngayon pag naalala ko, sabi pa, paano kaya ako nakapasok dun? Di, okay. parang parang too good to be true, parang hanggang ngayon, sabi. It's okay kung inabot na ng taon Kasi tapos maganda parang yung bayad, pa rin. flexi, okay yung culture. Okay yung culture. Tapos, kung para kayong magkakapatid, di ba? Galing sa isang Yeah. nanay. At tatay. Tatay. Yun. Actually, Okay, so coach, nung pumasok ako sa kanila, hindi PPCM, assistant, PPC assistant. okay, so parang junior role nung pumasok ka. Tagagawa ng reports, ng Okay. mga spreadsheet, nakatulong yung aking skills sa spreadsheets, mga ganun. And nung after 3 or 4 months yata yun, naghanap sila ng PC manager talaga. PPC manager, oo. So, kinapalan ko na yung mukha ko. Ako. Okay. So nag-express ka. Kasi palagi natin sinasabi na bakit may pera ba sa hiya? Yeah. Diba? Walang Okay, pera. so yung tatanong ko na lang din siguro is nung na-hire ka niya, pasok ba to replenish yung monthly income mo from the dropshipping client levels or more. hindi Hindi po agad-agad. Kasi Okay. hiniling ko sa kanya yun, sabi ko, baka naman pwedeng ganito yung, kasi pwedeng ganun kaganda doon sa client ko ngayon kasi pwede kang makipag-negotiate talaga. Kasi Okay. Not bad. So, negotiate buti ko open yung- siya sa ganun. Yeah, opo. Open naman Talagang sila. kakapalan mo lang yung mukha mo. Kakapalan mo lang. Nakipag-negotiate ako sa kanya. Sabi ko, baka pwedeng ganito ang rate ko, ang monthly rate ko para mag-compensate naman yung, kasi sabi ko magre-resign ako doon sa isa. Sabi ko, alam naman niyang may isa ako. Oh, they're open as well. Oh. Yeah, open po sila. So sabi niya, Okay. ganito muna kasi entry level to. Sabi niya, ganito yung entry level na rate. Pero after a month, sabi niya, sige, nag-PM siya sa akin via Slack. Sabi niya, magandang performance mo, sige, yung asking price mo, sige, yun na, sabi niya. Ayun. Nagulat na lang ako, nag-PM na lang. Sabi ko ba, kagulat ng mga ito, nag-PM na lang. Happy birthday! Hindi na, hinihingi. Nagbigay ka kasi you asked for it and then you showed na kaya mong ibigay yung value nung hinihingi mo. Then win-win situation siya on both sides for you and for the client. Kaya, everybody happy. Happy birthday! Oo. So, majority of our viewers may also think na baka too good to be true din yan na magpapakita ka lang ng value and then money will follow. Yun yung difference ng freelancing or rather VA work sa corporate work. Minsan kasi sa corporate work, kahit naman sobrang galing mo sa trabaho, if there is someone who is, much more desirable than you, medyo malabo kang ma-promote.
And then usually ang promotions sa corpo world, it comes with additional responsibilities bago mo makuha yung pay bump na hinahanap mo, right? So ano yung ibig ko sabihin dito? Ibig sabihin more responsibilities, more work, more time spent, correct? True. Pero dito sa VA natin, sa skill, sa industry nito ng kung saan applicable tong skill natin which is PPC, the work remains the same. Magma-manage ka ng account, mag-PPC ka, but you get that pay bump, correct? So majority sa atin nakaranas na ng ganun type ng situation. And then there are career advancement opportunities as well. Like kung gusto mo mag-lead ng team ng mga PPC managers, that will be added responsibility sa iyo, but definitely comes with a bigger pay. Kasi bukod sa nagma-manage ka ng account, magma-manage ka pa ng mga tao. So hindi lang minor increase yun yung makukuha mo eh. It's gonna be a large pay bump talaga. So, yun. Thank you again for sharing. So, na-hit mo yung income goal mo sa kanya. Uh, sabihin na lang natin na nung nakabalik ka na sa level ng income na yon from the dropshipping period ng client mo. Ano naging state of mind mo nun? Nakabalik ka na sa ganung income levels? Yung Sabi ko, okay. pakiramdam. Yun, sabi ko, okay na dito, okay na ako dito, di na ako kukuha ng ibang client, sabi ko. Eh, sabi Tutukan ko, mo na lang. tinanong ako ni Coach din dati, sabi ko, okay na Coach, kasi kasama ko ang family ko. Hindi na ako stress, sabi ko, nakapaglaro na akong PS5. Nice. Ah, Very nice. paglakad na kami ng aso ko, sabi ko, okay na. So kamusta naman yung kamusta naman yung naging kasi syempre 'di ba? This when you transition from one job to another and then na-impact yung iyong income. Not only does it impact the people around you as well, but it also impacts your lifestyle. Nung ibig sabihin, 'di ba, yung mga dating nagagawa ninyo sa family before dahil nga lumiit yung income mo, hindi niyo na magagawa yun. Mababawasan yan, right? Your family, do they appreciate na nakaano ka ngayon, ganyang setup ka ngayon, and then light yung trabaho, and then nakakalaro-laro ka ng PS5, nakakapaglakad-lakad ka with your dog? Yes po, Coach. Actually, medyo sumosobra nga sila. Kasi hatid mo naman ako dito, hatid mo ako dito. Sobra. Pag minsan, Madali "Teka, may naman yung trabaho trabaho mo, ako." nakaupo ka lang naman dyan sa computer. Ayun yung sinasabi ko. Hatid mo ako dito. In what sense? In what sense? Dali, konting chika. Yun, tuwing may pasok yung mga kids, so pahatid, mga ganun, habang nag-wo-work. Pero kaya naman. We feel you, brother. We feel you. Ramdam namin yan. Ilan Nangyari ba din sa akin. hinahatid mo sa school? Ilan? Dalawa po. Tapos nasundo Dalawa. minsan pag Magkaibang school ba to? Isang school lang. magkaiba po. Magkaibang school pa. Last year, ganyan kami, kapatid. Nakakapagod, I swear. But, the other side of it is, magiging grateful ka din. Kasi at least, ikaw yung nakakapaghatid sundo. Hindi sa ibang tao. Although, kaya mo naman silang bayaran, di ba? Kaya mong tumulong sa kanila. But, being, I guess, a parent, a father, di ba? Ibang dating nun sa'yo. Kahit medyo, trabaho ako eh. Kaya tunay coach, yun na lang iniisip ko. Sabi ko, okay lang at least nasusundo ko. Ako ang sumusundo. Parang ganun ang mindset Yun. ko. Iba Sige pa rin kang kasi. ipo ka, na-excited sa'yo kapag naano ka, parang okay, sige, kahit may trabaho ako, bayad na, goods. Nice. Ganun. Very nice. No? Good to hear na nakapag sila. I mean, na-enjoy nila yung presence mo dahil ganyan ang current work setup mo. And actually, sinusulit ka nila. Ganun nga. Ganun po coach. Okay lang yun. Okay lang yun. Kasama Hindi yun na ba eh. ibabalik yan, no? Oo. That's what you signed up for when you decided to get Yeah. married and have kids. So, Tunay po. kaya lang, pag sinulit ka nila, okay lang yan. No hard feelings. As long as na-provide mo yung kailangan niya. Pero pag may meeting ka, paano yan? Sinasabi ko naman po ahead of time. May meeting ang Good. gantong oras. So, alam Yun naman ang nila. kagandahan sa trabaho natin, di ba? Parang, ay, teka lang, may biglaan na kung kailangan sunduin. Although may meeting ng ganitong oras, can we move it? Di ba? Negotiable din. Negotiable Ang sarap. din po. Hindi Okay. katulad sa corpo, no?
parang, teka lang. Hindi, meeting ng ganitong oras, meeting ng ganitong oras. Dapat nandito ka, hindi ka late. Parang Parang, ganun eh. So, walang Yeah, walang ganun. flexibility, walang wiggle room dun eh. Magugulat ka lang, nasa conference room na silang lahat. Ikaw, pabalik ka pa lang galing sa break. hindi ka nga makakalabas pag break mo, di ba? Ganun po Mm. yung FBA client ko nun. Talagang Oh my goodness. wala. Kahit yung Yeah. aso ko, sabi niya, palabasin mo yung aso mo. Kasi kasama ko yung aso ko sa room. Pag, Talaga ba? pag meeting, sabi, palabasin mo yung aso mo. Bawal may Bakit? maingay? Ayaw niya ng distraction. Sabi, hindi mo distraction. Yung aso ko. Grabe. Grabe naman yun. Anyway, wag na sana mag-cross yung landas ninyo ulit. Or kung mag-cross yung landas niyo ulit at siya yung nag-decide bumalik sa'yo, singilin mo triple ng rate. Hindi, may kwento ako dun, coach, kasi naghanap Sige, siya sige. ng parang nung wala na ako sa kanya, nag-PM siya sa akin na sabi niya baka may Yan na, kakilala akong babalik na. parang nagpaparinig siya sa akin na kung may kakilala akong PPC manager. Sabi ko, Mhm. sige, tatanong ko sa community ko, pero kung ako ang tatanungin, sabi ko, hindi ako pwede. Kasi yung tunay, kasi yung competitor niya ako may hawak sa agency namin. Ah! Tapos di siya nag-reply, siguro sumama ang loob. Pero sabi ko, tunay naman Aha. eh. I mean, just desserts, di ba? Hindi kanya tinatanong maayos eh. Oo. Kumbaga parang bumalik sa kanya, you know. So, dating tao niya na naghahawak ng products niya, napunta sa competitor brand niya. Tapos magaling pala yung taong umalis. Nangyayari ngayon yung sales niya. But it is what it is, no? So, I everything like comes right that out. na in a sense that you are able to hire and fire people. Like, okay, meron siyang reason kung bakit hindi na ikaw yung PPC manager niya. But at the same time, ikaw, dahil hindi na nagmamatch or hindi na aligned yung values ninyo together, na parang, teka, nasasakal na ako. Dun na yung freedom mo na okay lang kahit parang medyo madapa ng konti sa finances. Pero kung ang kapalit naman is parehas na yung bucket list ko sa clients, which is yes, Yeah, achieve na, achieve tama po. na. Di ba? Yeah. Saya. Saya. Okay. So, again, maraming salamat for sharing that little tidbit of kwento regarding the client competition. So, ano yan? Marami kasi sa viewers natin yung, as I explained earlier, gusto nilang mag-transition pero hindi nila alam kung saan sila magsisimula or anong unang gagawin nila. Do you have any advice na pwede mong ibigay sa kanila? Um, siguro po sa akin lang po. Start small siguro. Huwag yung biglain kasi nakaka-overwhelm sa umpisa. Makaka-overwhelm lalo ng mga numbers. Ma-overwhelm talaga. So, start small and then yun, yung community. Makakatulong talaga yung community. Hindi siya biro. As in, talagang, yun yung real deal ng Mm. community. So, ayun. At saka, yun. Um, para may USP kayo, may unique Wait selling lang, point. teka lang. Baka sabi tayo ng sabi. Tayo naintindihan natin yung USP eh. Baka yung Okay. viewers natin hindi. Yung USP means yung unique selling point mo as a virtual assistant or as an Amazon PPC manager. So, yan. O, USP, balik tayo. USP Sa mo. USP, siguro, kung may skill kayo na dagdagan nyo rin yung skill nyo. So, katulad nung sa akin, nag-upskill ako para at least may laban-laban sa competitor. Tsaka kompetensya. So, Totoo. yun. Lalo sa Amazon, siguro pinakang specific na tip ko, yung bulk file. So, more on Ah, Mm. sa Excel, sa yeah. spreadsheets, ganyan. Mag-start sa bulk file siguro, yun dun talagang Oo. malaki ding malaking advantage Totoo. na ma-master yun, yung bulk file. Okay. So, unique selling point, dapat meron kang advantage or at least meron kang edge sa isang mga bagay. And to get that, kailangan mo mag-upskill. This is one of your tips para sa mga Yeah. viewers natin na gusto mag-transition. And how do you acquire the advantage or the edge, yung mga skills na yan, di ba? Ang makakatulong sa atin is if we look for a mentor that will help us gain the necessary information or skill na gusto nating i-pursue. So, hindi naman namin sinasabi na mag-enroll kayo sa course, but yun eh. That You is have to the, find ano, your own mentor.
Kumbaga You, yung you need to guiding light. find, oh, you need to find a mentor that will resonate with you eh. Yung Mm. boses ng mga mentor kung hindi naman fit para sa ano nyo, sa sarili ninyo, hindi nyo sabihin na lang natin na it doesn't really Align with the values, align with the you. goals. Yung mentor na yan hindi magiging effective para sa'yo. But Oh. if the mentor you chose is someone who has similar values with you, mas ano, you find yourself listening to their voice more often than not, you're taking to heart their teachings, ito na yung mentor para sa'yo. So, yun makakatulong sa'yo to get to the next level. Now, meron ka mga friends na nagtatanong kung anong ginagawa mo. Meron din po, pero ano sila, alam naman nila. Nasanay na Lalo sila nasanay for na, opo. 11 Pero years. yung mga iba, di na alam, i-judge nyo na lang ako sa hirap mag-explain. Okay, pero yun nga, paano kung meron kang, I guess what I wanted to ask was, would you recommend yung ano natin, yung course natin to your friends? How Of likely are course. you to recommend it? From Scale 1 of to 1 to 10. 5. 1 1 to to 5, 10. 5. O sige, para mas dali. 1 to 5, para madali. 5 po. Actually, nire-recommend ko talaga to sa mga nagtatanong sa akin na gustong mag-Amazon. Hindi ko lang alam kung natutuloy sila. Wala nang balita. Kasi sabi ko nga kanina, yan lagi ko sinasabi sa kanila, hindi masayang investment dito. Malaki ang balik na na ROI. Malaking Oo. ROI. Yung ROI, return on investment, ROI, yan yung ibig niyang sabihin dyan. Sorry, So, sorry. sa mga viewers natin, we know yung price ng Filipino PPC Hindi Masters biro. is hefty and it's a lot. But yung value kasi na meron dito sa community na to and sa course na to as a whole is more than enough to really help you get an ROI, kung at the very least, no, get an ROI. Ngayon, kung hindi itong para sa inyo, sabihin na natin, nag-enroll kayo, tapos you find yourself struggling and feeling nyo hindi para sa inyo, finish the course, land a client, get a 6-month period experience dito para hindi lang ROI ang makuha ninyo. Di ba? Kahit paano may buffer kayo. And then, find a new one that will actually help you. But for those who are interested sa ganitong Flexi. detail-oriented, flexi time, Eventually, mataas numbers na ang pay. usapan, high pay, mga tawag dito, considerate clients, and all that. Meron din yan dito sa industriya na to, sa niche na to. So, Amazon PPC. And kung skill set ang hinahanap ninyo, where to find PPC skills, we're one of the best out there. It's no joke. Talagang nagbubuhat ka ng bangko, no? Laki ng hirap natin sa course na to, no? Hindi ba natin bubuhatin? Yung bangko ng Filipino PPC Masters. Bubuhatin natin yan. Alright, so Jacob, maraming salamat sa time na in-spend mo. I just have one last question for you and maybe a bonus question siguro. Bonus question. So, one last question ko for you tonight is, what was the biggest thing that changed after mong mag-enroll dito sa course na to? What was the biggest thing that changed for you, with whether internal or external? Unang-unang napansin ko, coach, is yung yung stress level. Wala yung stress level. As in, wala dito. And yun. Yun ang kauna-unahan. At saka Okay. parang mas naging healthy. Healthy ako. Kasi dati talagang hindi ko nakakasabay sa pagkain. Yung dinner, wala. Walang dinner, hindi ko makakasabay yung family. Talagang And tutok yun. ka lang, no? Tutok lang. Ngayon, Grabe. quality family time. Yun. Yung talagang Napaka-priceless ng family time. Oo. priceless talaga. So number one, stress levels, and then number two is yung family or quality time. Yeah. Those are the two biggest things that changed after mo Change. mag-enroll. Yes, no. And change for the better ang ibig ko sabihin. Okay, And then good. last na siguro Yan. bonus na lang yung maraming malaking rate. One thing that we promised kasi sa mga community members namin na pinilit magpa-interview sa ganito is we wouldn't disclose yung income. But it is safe to say na more than 6 digits yan,
Or rather, nasa 6-digit levels yung kinikita mo, right? Yes. And it's not the entry level 6 Oo. digits, tama ba? No, no, di po. No, so Baka it's not the entry marinig level. ng aking Alam ba yan ng misis mo? nasilip nga mo, baka Eh, marinig. dyan pala kinikita mo eh. Bill mo ako nito. Fat tayo Gusto ko tayo. pumunta dito. Patay. Gusto ko pumunta doon. Ayan. Okay. So, ito, bonus question. Nung nag-enroll ka, sino paborito mong coach? No, laglagan portion na to. Well, ano po, pareho, lahat. Nabubulol Hindi ko napipilitin yung sagot niyan. Kung safe answer ang gusto mo ibigay, it's a safe answer. So, parehas daw, paborito Apat na ko. coaches, ang SPPCM, si Coach Adrian, si Coach Jen, Yeah, ako, kayong dalawa. Marcos. Lahat daw yun. Ayaw, huwag Lahat ka po, mali. lahat. Bebengga ka ni Coach Nabubulol Adrian. Ayan. So I guess that concludes my series of questions for you. Ang takeaways natin dito, just to recap for our viewers, Next hindi naging recap. hindi naging madali ang journey ni Jacob transitioning from a different line into the PPC work. Pero one of the things that he did was he made the decision to jump into the industry, learn it, and then did the legwork para makuha niya yung client na magbibigay sa kanya ng 6-digit income na hindi entry level at magbibigay sa kanya ng less stress at magbibigay sa kanya ng more quality time with family. Mhm. So, anong learnings or takeaways natin dito? It's more of you really making the decision to jump in and you taking action to get the best out of your self-investment. So, andun lang yan babagsak. And opportunities are plenty. Um, Huwag na lang nating isipin yung 300 applications na again ni Jacob. Ano, pag nasa The pen a community day. coach, kahit di ka na maghanap outside, Oo. meron na doon lang ako naghahanap. At saka basta active ka, 'di ba? Parang active ka doon na nakikita ka nila na sa webcam, tsaka sa pagta-type pangungulit. Kahit nga mangulit ka lang sa community natin, active ka na. Mababalatuhan ka na ng client. Ayan. And Jacob's tip for our viewers tonight is start small. Diba? Whether it's just learning or picking up a new skill, that's starting small. Pero siguro ang essence nun is start somewhere. And kasi wala kang mararating if you don't start anything. Ganun lang yun eh. Uy, nag-rhyme yun ah. Walang mararating if you don't start anything. Okay. So yun, wala na akong set of questions. Ikaw, Coach Dean. Hmm, wala na. Pero, hindi, joke lang. Thank you, brother, for sharing your journey. Grabe, no? Hindi ko lubos na ma-imagine na ganun yung pinanggalingan. But, I guess, siguro sa viewers din natin, comment nyo na lang dyan, guys, kung ano ba yung mga gusto nyong layuan na mga senaryo sa buhay nyo ngayon. At tingin nyo ang pagiging VA ang magiging sagot sa mga nagiging challenges ninyo currently. So, ayun lang. Thank you so much, brother. And till next time sa ating mga viewers. See Once ya! again, Thank Coach you. Marcus, Coach Dean, and Jacob, maraming salamat. And thank you, viewers. See you! Bye. Bye! Stop na natin yung recording.